Ang pagkakaibigan ay walang hinihinging kapalit at hindi rin nagbibilangan ng mga bagay na naitulong sa bawat isa. Kusang tumutulong ang kapwa sa oras ng pangangailangan. Magandang araw sa iyo, Sir Eric, at sa mga tagapakinig. Ako po si Gerardo, at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay tungkol sa aking personal na karanasan na nakapagpabago sa aking kabataan. Taong 1995, naninirahan ako sa Santa Catalina at katulong ako sa panggagamot ng aking tiyuhing albularyo. Kilala siyang mabagsik na albularyo na kayang magpagaling ng maraming karamdaman ng mga pasyente, at bukod doon ay batikan din siya sa pakikipaglaban sa mga masasamang elemento. Kaya naman sikat siya sa baryo ng Santa Catalina at maraming humahanga sa kanya, kahit ang mga kabataan. Kung saan-saan kaming sityo nakakarating para lamang may magamot na may sakit. Namatay ang aking mga magulang at naiwan ako sa pangangalaga ng aking tiyuhin. Siya na mismo ang nagpalaki at nagpaaral sa akin sa elementarya hanggang sa sekundarya. Tinuring na din niya akong parang tunay na anak. Matagal nang gumagamot at lumalaban sa masasamang elemento si Tio Maximo, at kita ko sa maraming panahon kung gaano siya kalakas at katapang sa paraan ng panggagamot at pakikipaglaban sa ibang mga nilalang. Isang hapon katatapos naming manggagamot sa kabilang sityo, mayroong lalaking sinasaniban ng masamang espiritu. Mabuti na lamang at nabigyan ng kaukulang orasyon si Tio Maximo. Kung hindi ay baka nakapanakit pa ito ng maraming tao. Napadaan kami sa kakahuyan at nakita naming may dalawang lalaking nagpuputol ng puno ng akasya. Ayaw sana naming makialam, subalit alam ko na iligal ang kanyang ginagawa. Kaya naglakas loob akong kausapin ng dalawang lalaki. Pinigilan ako ni Tio Maximo, subalit hindi ako nagpapigil sa kanya, bagkus ay buong tapang akong humarap at nagsalita sa isa sa mga lalaki. Magalang ko silang kinausap. Nabanggit ko hindi naman nararapat na basta na lamang nilang pinaputol ang mga puno na gusto nilang maibigan. Tinanong ko pa sila kung mayroon silang permit at kung nalalaman ng opisyal sa baryo ang kanilang pagpuputol ng mga puno. Tumugo ng isang lalaking nagpakilala bilang Mang Pakito. Ano daw bang pakialam ko kung illegal o legal ang ginagawa nila? Baka daw gusto kong masaktan dahil masyado akong pakialamero. Lumingon si Tio Maximo sa gawing likuran ng puno at naningkit ang kanyang mga mata. Napangiwi siya na para bang may naaamoy na mabahong amoy, saka siya bumulong sa akin. Nabanggit niya na may kapring naninirahan sa puno ng akasya. Mabuti pa ay umalis na kami at wag nang makialam at baka malagay pa daw sa alanganin ng mga buhay namin. Ayaw daw niyang madungisan ng mga kamay niya dahil lang sa pakikipag-away sa mga mamumutol ng mga punong kahoy. Magsasalita pa sana ako kaso ay nakita naming paparating si Kapitan Julio kasama ang mga tanod. Lumapit ako sa kanila at ako na ang nanguna sa pagpapaliwanag sa mga nangyari. Doon ay nag-umpisang magtanong ang kapitan sa dalawang lalaki ukol sa kanilang pagpuputol ng puno ng akasya. Hindi na kami nagtagal at niyaya na ako ni Tio Maximo para makauwi sa aming bahay. Magalang kaming nagpaalam sa kapitan pati sa mga tanod at hindi na kami lumingon sa dalawang lalaki. Magalit man sila sa amin ay wala na kaming magagawa dahil gumawa sila ng paglabag na may kaukulang parusa. Noong makalagpas kami sa kakahuyan at tinanong ako ni Tio Maximo, saan daw nang gagaling ang katapangan ko at nagawa kong kastiguhin ng dalawang lalaki. Hindi ko daw ba naiisip na baka mapahamak ako sa mga ginawa ko? Tumugon ako at nagpaliwanag. Sinabi ko sa kanya na nanghihinayang ako sa puno ng akasya. May katandaan na ito at sigurado akong may mga ibon at ibang nilalang na naninirahan dito. Kaya naman pinigilan ko ang dalawang lalaki. Napahalakhak si Tio Maximo at hinimas-himas niya ang buhok ko. Nasasalamin daw niya sa akin ang aking ama.
Manang-mana daw ako sa tatay ko na maawain at masyadong makatwiran. Nasa dugo ko ang hindi basta-basta napapasindak sa ibang tao. Kung minsan daw ang sobrang katapangan ng magdadala ng kapahamakan, kaya kung pwede ay bawas-bawasan ko daw ang pagiging matapang. Tumango na lamang ako at nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa bahay ni Tio Maximo. Kinabukasan may ginamot naman kami sa bahaging gulod at napadaan na naman kami sa kakahuyan. Sa mga sandaling yun ay huminto kami sa paglalakad at natanaw namin ang malaking puno ng akasya. Nananatili itong matibay at nakatayo sa kakahuyan. Naisip ko na hindi natuloy ang dalawang lalaki sa pagpuputol ng puno at posibleng napigilan sila ng kapitan at mga kasamahan nitong mga tanod. Nagulat pa ako kay Tio Maximo at tinapik niya ako sa balikat habang nakamasid sa paligid. Niyaya niya akong umalis at baka gabihin pa kami sa pag-uwi. Noong mga panahong yun ay lipos ng hiwaga at kababalaghan ng baryo. Maraming mga hindi maipaliwanag na nilalang ang lumilitaw tuwing sumasapit ang gabi, lalo na kung kabilugan ng buwan. Nakaamoy ako ng usok ng tabako at nakakatiyak ako na may kapre sa paligid. Pinaniniwalaan ng mga matatanda sa amin na mayroong kapre sa tuwing may umaalingasaw na tabako sa isang lugar. Naguluhan ako kung bakit nagmamadaling makauwi si Tio Maximo sa aming bahay, samantalang maagap pa naman noong mga oras na yon. Hindi pa naman palubog ang araw. Hindi ko siya tinanong at sumabay na ako sa kanyang paglalakad. Noong makauwi kami sa bahay ay saka pa lang nakapaghanda ng hapunan si Tio Maximo. Matapos ang mga gawain ay naglakas loob ako na magtanong kay Tio Maximo. Tinanong ko si Tio Maximo kung mayroon siyang nakitang kakaibang nilalang sa may puno ng akasya. At yun ba ang rason kung bakit niya ako pinagmadali na makauwi sa aming bahay? Tumingin sa akin si Tio Maximo at nagwika. Ipinagtapat niya na may nakita siyang kapre at nakamasid ito sa aming dalawa. Pero wala naman siyang sinabi na kahit na ano. Kung sakali man daw na may gawin siyang masama sa amin ay hindi siya magdadalawang isip na patayin ito. Alam ko na kayang-kayang pumatay ng mga kakaibang nilalang na namiminsala sa mga buhay ng mga tao si Tio Maximo. At kapag sinabi niya ay talagang ginagawa niya. Mayroon siyang isang salita, kaya naman pinangingilagan siya ng mga loko-loko sa aming baryo. Hindi na ako nagtanong sa kanya at natahimik na lamang ako sa isang tabi. Sumapit ang hating gabi, hindi ako makatulog at may naririnig akong kumakaluskos sa bintana ng bahay. Tila mayroong kumakatok, kaya naman bumangon ako sa higaan at lumabas ng kwarto. Palakas ng palakas ang ingay at noong makarating ako sa may sala ay naisipan kong buksan ang bintana. Nakaamoy na naman ako ng usok ng tabako mula sa may bintana. Pumapasok sa loob ang amoy nito. Laking gulat ko noong mabuksan ko ang bintana at halos magtayuan ang mga balahibo ko sa buong katawan. Natagpuan ko ang isang malaki at mabalahibong nilalang na may hawak na sanga ng puno at yun ang inihahampas niya sa may bintana bilang pagkatok. Nakakatiyak ako na isa yung kapre. Nagsalita ako kahit medyo lumalakas ang pagkabog ng dibdib ko. Tinanong ko kung anong kailangan niya sa aming magtsuhin at bakit siya pumunta sa aming bahay at bakit niya kinakalampag ang bintana ng bahay. Nakiusap ako sa kanya na wag niya kaming sasaktan at papatayin. Tumugon ng kapre at kinilabutan ako sa malago nitong boses. Ipinagtapat niya ang kanyang pakay. Batay dito, pumunta siya sa aming bahay upang magpasalamat sa ginawa kong pagliligtas sa napipintong pagkawasak ng kanyang bahay. Gusto daw niyang personal na makapagpasalamat sa akin. Ayaw daw makipagkaibigan sa kanya ng mga tao. Kahit ang mga bata ay pinoprotektahan ng kanilang mga magulang at may pangontra upang hindi sila makalapit sa kanya. Iniisip ng mga tao na baka dukutin at patayin niya ang mga bata. Nagbakasakali daw siyang magtungo sa bahay namin kahit natatakot siya kay Tio Maximo. Malakas daw ang taglay nitong kapangyarihan at pwede daw siyang patayin. Tumugon ako kahit kinakabahan akong makipag-usap sa kanya. Pinabulaanan ko na hindi siya papatayin ni Tio Maximo basta't hindi siya gagawa ng karahasan sa mga tao.
Kung gusto niya ay pwede niya akong maging kaibigan. Hindi kaagad nagsalita ang kapre at bahagya siyang nag-isip. Maya-maya ay may kinuha siyang bato at ibinigay niya yun sa akin. Napansin ko na kulay puti yun na may mga guhit na parang ugat. Walang ano-ano ay nagsalita ang kapre. Ipagkakaloob daw niya sa akin ang bato bilang pasasalamat at tanda ng aming pagkakaibigan. Magagamit ko daw ang bato sa oras ng pangangailangan at ililigtas ako nito sa matinding panganib. Simula daw noon ay magiging magkaibigan na kami. Pinagmasdan kong mabuti ang bato at noong mag-angat ako ng tingin ay nakita ko na nawalang parang bula ang kapre mula sa bintana. Nagbalinga-linga ako sa labas ng bahay pero walang bakas ng kapre sa paligid. Isinarado ko ang bintana at naglakad ako patungo sa silid tulugan. Binalot ko sa telang pula ang bato at itinabi ko ito sa maliit na kahon sa ilalim ng kama. Humiga ako sa kama at nagpatuloy ako sa pagtulog kaso ay dinalaw ako ng kakaibang panaginip. Nakita ko ang imahe ng kapre at sa ikalawang pagkakataon ay kinausap na naman niya ako. Binilinan niya ako na pakaingatan ko ang bato sapagkat ito ang makapagbibigay sa akin ng proteksyon at swerte sa aking pamumuhay. Huwag ko daw sanang ipagmamayabang at huwag gagamitin sa pagsusugal at panggigipit sa ibang tao. Hindi ko na alam kung nakasagot pa ako sa mga sinabi niya pero nagising na lamang ako noong naramdaman ko na may yumuyog-yog sa akin. Ginigising pala ako ni Tio Maximo. Nagdilat ako ng mga mata. Pupungas-pungas akong bumangon sa kama at nagunat. Pinakiramdaman ko muna ang aking paligid. Tinanong niya ako kung anong nangyayari sa akin dahil umuungol daw ako habang natutulog. Maghanda na daw ako at maaga kaming aalis sa bahay dahil may gagamutin kaming nayanggaw sa kabilang barangay. Hindi na ako nakasagot sa tanong ng aking tiyuhin. Pahikab-hikab ba akong bumangon sa higaan? Medyo nabitin ako sa aking pagtulog. Gusto ko pa sanang matulog kaso ay mapapagalitan ako ni Tio Maximo. At ang masaklap pa ay iwanan niya ako sa aming bahay. Noong makalabas sa silid si Tio Maximo, ay naisipan kong kunin ang batong ibinigay sa akin ng kapre. Kinuha ko mula sa kahon sa ilalim ng kama ang tela na pinagbalutan ko ng bato. Bago pa sumikat ang araw ay nakapag-almusal na kami at nag-umpisa na kaming lumakad patungo sa kabilang barangay. Kailangan kaming magmadali dahil matindi ang pangyayanggaw sa pasyente ng tiyuhin ko. At kapag nagpatagal-tagal pa kami ay siguradong malaking kaguluhan ang mangyayari at siguradong madadamay ang pamilya ng pasyente. Pagkadating namin sa bahay ng pasyente ay sinalubong kami ng ina ng anak nitong nayanggaw. Dinala niya kami sa kwarto nito at inabutan namin na nakatali sa 4 na sulok ng kama ang mga kamay at paa ng babae habang pinagmamasdan siya ng kanyang ama. Ipinaliwanag ng ina ng babae na may sumanib na aswang sa katawan ng kanyang anak. May ilang araw na daw na sinasaniban ito at madalas na nagwawala at pinagtatapo ng kanilang mga kasangkapan. May pagkakataon din na pinanlilisikan silang mag-asawa ng mga mata ng kanilang anak na parang gustong kainin. Sinulyapan ko ang babae. Magulo ang makapal na buhok nito na parabang hindi nagsuklay ng 1 linggo habang nanlilisik ang mapupulang mga mata. Tinutubuan na rin siya ng mga pangil sa bibig at tumutulis ang mga mahahabang kuko sa daliri sa mga kamay at paa. Lumapit kami sa babae at umusal si Tio Maximo ng mga kataga pero pinawanan lamang siya ng babae at tila may nanghingibabaw na tinig ng lalaki na namumutawi sa kanya. Nagsalita ang babae na magaralgal at malagong tinig. Sa palagay ko ay yun na mismo ang aswang. Humahalakak ito at sinabing kahit anong gawin ni Tio Maximo ay hindi niya mababawi ang katawan at kaluluwa ng babaeng sinaniban. Pagmamay-ari na daw niya ang babae hanggang sa kanyang kamatayan at walang makakapigil sa kanya kahit sino mang makapangyarihang nilalang. Tumugon si Tio Maximo at binulyawan niya ang kumausap sa kanyang aswang. Nabanggit niya dito na patitikimin niya ito ng kanyang malakas na kapangyarihan at hindi siya makakapayag na makontrol ng aswang ang buong pagkatao ng babaeng sinaniban nito.
Dagdag pa niya na walang puwang sa mundo ang aswang upang maghasik ng kadiliman. Matapos niyang magsalita ay nilagyan niya ng palito ng posporo at inipit sa daliri sa paa ng dalaga. Saka niya ipinagpatuloy ang pag-usal ng mga kataga. Napapasigaw ang babae na para bang nasasaktan. Nagwala siya at gustong makawala sa mga panali sa kama. Napasulyap siya sa akin at lalong bumangis ang kanyang mga mata. Umalingaw-ngaw na naman ang tinig ng aswang na kumukontrol sa pag-iisip at katawan ng babae. Tumaas ang boses nito at sinabing hindi siya masisindak ng tiyuhin ko porket may taglay daw itong bato buhat sa kapre. Hindi ako nakapagsalita at lumingon sa akin si Tio Maximo. Maya-maya ay may narinig akong boses na kumausap sa aking diwa. Yun ang kapre at binigyan niya ako ng panuto sa kung anong dapat kong gawin upang magapi ang aswang. Walang ano-ano ay binuweltahan ko ang aswang. Buong tapang kong sinabi na hindi ako natatakot sa kanya. Inilabas ko ang mutya mula sa aking bulsa at inilapit ko yun sa noo ng babae. Nagsisigaw ito at namimilipit sa sakit. Nagmamakaawa ito na wag ko ilapit sa katawan niya ang bato. Nagwala ang babae at umalog-alog ang kama sa pagpipilit niyang manlaban at makawala sa mga tali. Sinubukan kong idampi muli sa noo ng babae ang bato at kasabay nun ay umusal na naman ng kataga si Tio Maximo. Hindi nagtagal at nawalan ng malay ang babae. Tumigil si Tio Maximo sa pag-uurasyon. Tumingin siya sa akin at nagwika. Nagpasalamat siya sa pagtulong ko sa kanya. Sa wakas ay napatay na ang aswang. Nasunog ang katawan nito sa pamamagitan ng mutyang tinataglay ko. Ipinaliwanag niya na may taglay na matinding apoy ang mutya ng kapre na kayang lumusaw sa katawan ng masasamang elemento. Ginagamit ng mga kapre ang naturang apoy ng mutya sa kanilang mga tabako. Matapos ang ilang sandali, nagkaroon ng malay ang babae. Nagdilat siya ng mga mata at tinanong niya ang kanyang ama kung anong nangyari sa kanya at pinaliwanag naman nito ang buong detalye sa pagsanib ng aswang sa kanya. Kinausap ni Tio Maximo ang ina ng babae at binigyan niya ito ng lana at kalming de gera bilang proteksyon ng babae laban sa mga masasamang elemento na posibleng magbalak na namang gumambala sa buhay nito. Hindi pa natatagalan ay nagpaalam na kami sa mag-asawa. Hindi tumanggap ng pera si Tio Maximo pero pinagdala na lamang kami ng minatamis na nakalagay sa sisidlan ng ina ng babae bago siya nagpasalamat. Naglakad kami pabalik sa aming bahay at inabot kami ng dapit hapon. Dumaan kami sa may talahiban at nagulat na lamang kami noong may lumitaw na dalawang aswang na humarang sa aming harapan. Naisip ko na simula noong makuha ko ang mutya ng kapre ay lumapit ang mga aswang sa aming dalawa. Posibleng may kaakibat na panghanib sa masasamang elemento ang mutya. Galit na galit ang dalawang aswang na sumugod sa amin ni Tio Maximo. Mabuti na lang at mabilis kaming nakabunot ng itak bago pa kami malundagan ng mga aswang. Bahagyang umatras kaming dalawa at narinig naming nagwika ang isa sa mga aswang. Nagpakilala ang aswang bilang kapatid ng napatay na aswang na sumanib sa katawan ng babae. Nagsalita pa siya at sinabing walang kapatawaran ang ginawa namin sa kanyang kapatid. Nararapat lamang daw kaming mamatay. Tumugon si Tio Maximo. Aniya, kahit maghiganti ang mga aswang ay hindi na maibabalik ang buhay ng kapatid nitong aswang. Kasalanan niya ang lahat. Kung hindi niya niyanggaw at sinaniban ng isang inosenteng babae ay hindi kami mapipilitang patayin siya. Ginagawa lang namin ng aming tungkulin maprotektahan ng mga tao laban sa mga aswang. Sumabat ang isa pang aswang. Sumigaw siya at sinabing tama na daw ang satsat at tapusin na namin ang labanan. Inilabas ko ang mutya ng kapre at nakita ko na nangislap ito. Yun ang unang pagkakataong nangislap ang mutya. Mukhang naghayag ito ng mas malakas na kapangyarihan. Nasilaw ang isa sa mga aswang at tinakpan niya ang kanyang mga mata. Doon ako nakahanap ng tiyempo at sinaksak ko siya sa tigkabilang tagiliran. Hindi na siya nakabawi sapagkat maraming dugo ang nawala sa kanyang katawan. Sinaksak ko pa siya sa tiyan bago siya bumagsak sa damuhan.
Samantalang si Tio Maximo ay sinugatan sa mga hita, braso at dibdib ang nakalaban niyang aswang, pero bago pa ito malagutan ng hininga ay pinagbantaan nito ang kanyang buhay. Nagbanta ang aswang at sinabing pinagsisisihan naming kinalaban sila. Siguradong ipaghihiganti sila ng kanilang angkan na tutugisin nila kaming magtiyuhin. Matapos niyang magsalita ay sa kanya ipinikit ang mga mata bago nalagutan ng hininga. Hindi naman nabahala si Tio Maximo sa pagbabanta ng aswang, pero naisip niyang paghandaan kung anumang posibleng mangyayari sa mga darating na araw. Tila may katotohanan ng mga pagbabanta nito sa amin. Lumipas ang ilang linggo at wala namang kaming nakasagupang mga aswang. Nagpatuloy kami sa ordinaryong pamumuhay sa araw-araw. Patuloy ang aming panggagamot nang makatanggap ng telegrama si Tio Maximo at nabalitaan niya sa kanyang kapatid na si Tio Quirino na namatay ang panganay nitong anak, pati ang kasintahan nito at kagagawan yon ng mga aswang. Natagpuan na lamang sa kasukala ng mga bangkay nila. Butas ang mga dibdib pati mga tiyan. Mayroon din silang malalakit malalalim na mga sugat sa leeg. Dahil doon ay nagpasya si Tio Maximo na lumuwas kaming dalawa upang makarating sa bahay ni Tio Quirino at malaman ang buong pangyayari at makipaglamay na din sa namatay kong kapinsan pati sa nobya nito. Malakas ang kutob niya na kumikilos na ang angkan ng mga aswang para maipaghiganti ang mga namatay na kamag-anak. Gumayak kaming dalawa at sa sumunod na mga araw ay nagtungo kami sa probinsya ni Tio Quirino. Takip silim noong makarating kami sa mismong bahay. Umabot pa kami sa lamay at inasikaso kami ng pamilya nito. Nakausap ni Tio Maximo si Tio Quirino ukol sa naganap kay Isagani at sa kasintahan nitong si Perlita. Isinalaysay niya ang nangyari sa magkasintahan. Ayon sa kanya na ang pagkakaalam niya ay dumalo ang magkasintahan sa isang handaan. Kasama pa nila si Lito na matalik na kaibigan ni Isagani. Nagulat na lamang silang mag-anak noong kumatok sa pintuan nila si Lito na may mga kalmot sa muka at may mantsa ng dugo ang damit. Humahangos siyang nagpaliwanag sa nangyari sa kanilang tatlo. Ayon sa kwento niya ay hinarang sila ng 3 aswang. Huminga ng malalim si Tio Quirino bago muling nagsalita. Batay sa kwento ni Lito ay naglabas ng patalim si Isagani at nilabanan ng aswang. Sinikap ni Lito na makipaglaban upang maprotektahan si Perlita, pero malalakas ang puwersa ng mga aswang. Tumilapon si Lito sa malayong bahagi at nawalan ng malay. Noong magising siya ay masakit ang kanyang buong katawan. Hinanap niya ang magkasintahan at natagpuan niya ang mga itong naliligo sa dugo na nakabulagta sa talahiban. May malalaking sugat sa dibdib at tiyan. Humagulgol siya sa pag-iyak at nilapitan niya ang bangkay ng kanyang mga kaibigan. Mabuti na lang at mayroong 2 mga ngahoy ang nakakita sa kanya at kaagad siyang tinulungan. Subalit naglahong parang bula ang mga aswang. Tahimik kaming nakikinig sa kwento ni Tio Quirino. Palaisipan pa rin daw sa kanilang pamilya kung ano ang motibo ng mga aswang. Hindi nila kinain ang mga lamang loob ng magkasintahan, subalit base sa kwento ni Lito ay sinabihan silang magkakasama ng isa sa mga aswang na sila ang magbabayad ng kasalanan ng kanilang mga kamag-anak. Doon kami kinutuban ni Tio Maximo na marahil ay may koneksyon yun sa paghihiganti sa amin ng iba pang kamag-anak ng mga napatay naming magkakapatid sa aming probinsya. Totoo nga pala ang banta ng aswang, at ang masaklap pa ay dinamay pa ng kanilang angkan ang mga kamag-anak namin. Namuo ang galit sa puso ni Tio Maximo. Hindi siya makakapayag na mayroon pang magbuwis ang buhay na kamag-anak namin para sa hindi makatarungang paghihiganti, kaya hindi na muna kami umuwi sa probinsya namin. Inalam namin kung saan nakatira si Lito at tinanong siya ukol sa lugar na sinugod sila ng mga aswang. Nagtungo kami sa bahay ni Lito at nagpakilala kami sa kanya. Pinatuloy niya kami sa loob ng bahay at doon kami nag-usap. Napag-alaman namin ang lokasyon kung saan lumitaw ang mga aswang. Isa pala yung bakanteng lote bago sumapit ang talahiban.
Pinagplanuhan naming mabuti ang gagawin sa pagsapit ng gabi kung paano kami sasalakay na magtsuhin. Matapos naming makakalap ng impormasyon kay Lito, ay nagpaalam at nagpasalamat kami. Inisip namin ang pag-alis at sa pagsapit ng dilim. Noong dumako ang oras na handa na kaming umalis ay pinigilan kami ni Tio Quirino. Gayon din ng kanyang asawang si Tia Miasol. Kung kaya't napilitan si Tio Maximo na ipagtapat ang katotohanan ukol sa kutob naming naghiganti ang angkan ng mga magkakapatid na aswang na napatay namin sa probinsya. Napuno ng galit si Tio Quirino. Hindi niya sukat akalaing kinuha ng mga aswang ang buhay ng kanyang anak. Buo ang loob niyang sinabi sa aming sasama siya sa amin at ipaghihiganti ang pagkamatay ng kanyang anak, pati ang kasintahan nito. Hindi siya makakapayag na maubos ang mga anak sa mga malademonyong aswang na naghihiganti at pumapatay ng mga inosenteng tao. Tinutulan siya ni Tio Maximo sapagkat lubhang mapanganib pero sa huli ay pumayag na rin siya at sama-sama kaming nagtungo sa bakanting lote. Nagdala din kami ng ilawang gasera dahil medyo madilim sa daan. Hindi pa sumasapit noong gabing yun ang kabilugan ng buwan. Noong makarating kami sa bakanting lote, ay medyo malamig ang simoy ng hangin. Bumulong na naman sa aking diwa ang tinig ng kapre kaya inilabas ko ang mutiya pati ang dala kong itak. Sinabi niya sa akin na may paparating na mga aswang para patayin kami. Kaya dapat akong maging alerto at mapagmatsyag sa buong paligid. Mga tuso ang makakalaban naming mga aswang, kaya magagamit ko ang mutya bilang proteksyon at panlaban sa mga pag-atake ng mga kalaban. Ngumiti ako at bumulong ng pasasalamat sa hangin. Maya-maya ay may bumulaga sa aming 3 aswang na nangingintab at mababaho ang mga amoy. Naglabas ng mga armas sina Tio Maximo at Tio Quirino. Kita ko ang katapangan sa kanilang tindigan. Mukhang bihasa talaga sila sa pakikipaglaban at makikipagpatayan sa mga aswang. Nagsalita sa garalgal na tinig ang aswang. Sa wakas ay nagkaharap din sila ng aking tsuhing albularyo at kasama pa daw niya ang binatang may tangan ng mutya ng kapre na pumatay din sa kanilang kalahi. Sisiguraduhin daw niyang mamamatay kami sa lugar na yon at uubusin nila ang aming buong pamilya. Puno ng galit at nagbabaga ang mga mata ng aswang. Tumugon si Tio Maximo na may katapangan. Sinabi niya na dadaan muna ang mga aswang sa kanilang bangkay ni Tio Quirino bago maubos ang aming lahi. Nakipaglaban ng titigan si Tio Maximo sa aswang. Mabilis na iwinasiwas ni Tio Maximo ang kanyang itak. Hiniwa niya ang liig ng isa sa mga aswang. Inundayan ko naman ng saksak sa likuran pati sa dibdibang nakalaban kong aswang bago ko dinampian ng mutya ng kapre ang mga sugat nito. Sa hindi inaasahang pangyayari ay sinunggaban ng isa pang aswang si Tio Maximo at balak niya itong tusukin ng kanyang matutulis na kuko nang biglang humarang si Tio Quirino at siya ang napuruhan sa kanyang tagiliran. Inalalayan ko siya at pumatak ang sariwang dugo mula sa katawan niya. Galit na galit si Tio Maximo at walang habas na pinugutan niya ng ulo ang aswang gamit ang matalas na itak. Binulungan na naman ako ng kapre. Inilapit ko ang mutya sa bahaging may sugat ni Tio Quirino at doon ako nagulat. Unti-unting sumara ang bukas na sugat ni Tio Quirino at tumigil ang pagdurugo. Sa isang kisap mata ay biglang naghilom ang sugat. Namangha ako sa taglay na kapangyarihan ng mutya ng kapre. Hindi lamang lakas ng pangangatawan at pantaboy sa mga kalaban ang kaya nitong gawin, kung hindi magpagaling ng mga sariwang sugat at malalalim na pinsala dulot ng mga aswang. Nagpasalamat ako sa kaibigan kong kapre at tuwang-tuwa kami ni Tio Maximo na gumaling kaagad si Tio Quirino na para bang walang nangyari. Inalalayan namin siyang makatayo at pagkatapos ay naglakad na kami pabalik sa bahay nito matapos naming mapagtagumpayang maubos ang mga nakalabang aswang. Noong makauwi kami ay kaagad nilinisan ng mga sugat ni Tio Quirino. Sinabi namin sa pamilya niya ang mga naganap. Labis ang pag-aalala ng asawa nito pero kinalaunan ay napalitan na din ng kasiyahan.
Dahil nakaligtas ito sa kamatayan ay wala ng aswang ang magtatangka sa kanilang mga buhay. Maipaghiganti na rin ang pagkamatay ni na Isagani at Perlita. Nagsalita si Tio Maximo at humihingi siya ng tawad sa pamilya dahil nadamay pa sila sa paghihiganti sa amin ng mga aswang. Pati ang kanyang pamangkin at nobya nito ay napatay dahil sa walang saysay na dahilan. Umiling-iling si Tia Belinda. Pinagaan niya ang loob ni Tio Maximo. Huwag daw niyang sisihin ang sarili dahil wala siyang kasalanan. Natapos na yon at nabigyan naman ng hustisya ang pagkamatay ni Isagani. Malaki ang pasasalamat nilang mag-anak sa pagliligtas ko sa buhay ni Tio Quirino gamit ang mutya. Palagi daw tatandaan ni Tio Maximo na ang pamilya ay nagtutulungan kahit sa maliit o malaking problema at gagawin ng makakaya upang maprotektahan ang bawat isa. Malawak ang pangunawa ni Tia Belinda sa mga bagay-bagay. Nagpasalamat kaming magtiyo sa kabutihan ng aming mga kamag-anak. Lumipas ang isang araw ay inilibing sina Isagani at Perlita. Maraming mga kaibigan at kamag-anak ang dumating na nagbigay ng huli nilang mensahe bago inilagay sa huling hantungan ng magkasintahan. Nakilala ko pa ang iba pa naming mga kamag-anak na nagmula pa sa malalayong lugar. Pakiramdam ko noon ay nagkaroon pa kami ng reunion. Hindi na muna kami umuwi ni Tio Maximo sa Santa Catalina at tumulong kami sa pag-aasikaso sa mga bisita at pagpapadasal. Malaki ang malasakit namin sa pamilya ni Tio Quirino. Matapos ang padasal ay umalis na din ang ibang mga bisita. Kaming magkakamag-anak na lang ang natira sa bahay. Mabuti na lang at malaki ang bahay ni Tio Quirino. Marami ding mga silid tulugan. Kaya nakapagpahinga ang iba pa naming mga kamag-anak at nagkasya kaming lahat sa loob ng bahay. Hindi nagtagal ay may nakilala akong isang dalaga na kaibigan ni Feliza na kapatid ni Isagani. Milagring ang kanyang pangalan at anak siya ng isang magsasaka na nakatira sa bayan. Sa maikling panahon ay naging magkaibigan kami ni Milagring. Nagtagal pa kami ng ilang araw at nakapalagayang loob ko si Milagring. Subalit pinayuhan ako ni Tio Quirino na wag magtatangkang manligaw dito sapagkat nagkaroon ng nobyo ang dalaga na isang aswang at isa sa dahilan kung bakit sila naghiwalay ay nalaman nila Milagring na aswang ito. Hindi matanggap ng aswang na hiniwalayan siya ng dalaga kung kaya't lahat ng lalaking nagbabalak manligaw dito ay pinapatay nito dahil sa labis na panibugo. Hindi naman ako natakot. At mas lalo pa nga akong nagkalakas ng loob na manligaw kay Milagring, lalo pat nararamdaman ko na unti-unti na ring nahuhulog ang kanyang kalooban sa akin. Pumunta ako sa kanilang bahay at umakyat ako ng ligaw. Nakilala ko na rin ang kanyang mga magulang at naging magiliw naman sila sa akin. Masayang masaya ako at nakasundo ko pa ang ama ni Milagring na si Mang Tiburcio. Hindi ako nagtagal sa kanilang bahay. At naisipan ko na ring umuwi sa bahay ni Tio Quirino bago pa lumalim ang gabi. Nagpasalamat naman si Milagring sa pagbisita ko sa kanya at pagkatapos naming magpaalam sa isa't isa ay lumabas ako ng kanilang bahay na may ngiti sa aking mga labi. Malayo-layong lakaran din ang ginawa ko at pasipol-sipol pa ako habang nag-iisip ng maireregalo ko kay Milagring sa mga susunod na araw. Walang ano-ano ay may sumabay na tinig sa pagsipol ko. Hindi ko na lamang pinansin at naisip na baka guni-guni ko lang yon. Subalit noong patuloy akong sumisipol ay mayroong boses na sumasabay sa pagsipol ko. Tumigil ako sa paglalakad at pagsipol. Luminga-linga ako sa paligid hanggang sa may masabat akong mapupulang kumikislap na ilaw na nagmumula sa may puno ng mangga. Naningkit ako habang sinusuring mabuti ang dalawang mapupulang umiilaw na bagay. Noong masanay sa dilimang mga mata ko ay binunot ko mula sa tagiliran ng itak at inilabas ang mutya. Gumalaw ang umiilaw na bagay at nakita ko na dalawang mapupulang mga mata pala ang kumikislap na yon na nagmumula sa isang mabalasik na aswang. Umangil ito at sumigaw. Nagpakilala sila bilang Augustus, ang dating kasintahan ni Milagring. Ang lakas daw ng loob kong umakyat ng ligaw kay Milagring. Nagkamali daw ako ng liligawan.
Sisiguraduhin daw niyang hindi na ako makakatakas sa lugar na yon dahil malapit na daw niya akong pagluray-lurayan. Walang sino mang lalaki ang pwede daw makinabang sa kanyang minamahal. Ngumisi ako at nagsalita. Pinaalala ko sa kanya na ang pag-ibig ay hindi isang ginto o kayamanan na dapat angkinin ng sino man, lalo na kung wala siyang karapatan para dito. Si Milagring ang makakapagdesisyon kung sino ang dapat niyang mahalin. Matagal na silang hiwalay at hindi siya dapat nakikialam sa pagdedesisyon nito dahil hindi niya hawak ang puso ni Milagring. Inamin ko na mahal ko si Milagring at totoo ang mga pinapakita ko sa kanya. Itinaboy ko ang aswang at sinabihang wag nang magtangkang lumaban kung ayaw niyang mamatay. Tumawa ng malakas ang aswang. Hindi daw siya batang kayang takutin at utuin. Malakas lamang daw ang loob ko at may hawak akong mutya. Pero wala ako sa kalingkingan ng kapangyarihan niya. Nagyabang pa siya sa akin. Gumamit ng tagabulag ang aswang at kamuntik na akong mahagip ng mga kuko niya. Nagpapasalamat ako na hindi ako nasugatan sa mga mata at mabilis akong nabulungan ng tinig ng kapre. Panay ang pag-ilag ko habang iwinawasiwas ang aking itak. Tinalasan ko ang aking mga mata at hustong natamaan ko ang aswang. Lumitaw ang kanyang imahe at tinamaan siya sa braso. Pumatak ang kaunting dugo mula sa hiwa niya sa braso at dahil doon ay mabilis siyang sumugod sa akin pero laking gulat niya na nahawakan ko siya sa tigkabilang mga braso. Umusal ako ng mga katagang ibinulong sa akin ng kapre at sa isang iglap ay nag-usok ang kanyang buong katawan. Lalo't nadampian siya ng mutya ng kapre. Sumisigaw ang aswang at hindi nagtagal ay dumadaing ito na parabang nahihirapang huminga. Nasunog ang kanyang buong balat at nangitim na kasing itim ng uling bago ko siya binitawan. Patuloy pa ring umuusok ang kanyang katawan kahit bumagsak na ito sa lupa. Nagpasalamat ako sa kaibigan kong kapre sapagkat hindi pa rin niya ako pinabayaan sa oras ng kagipitan. Umuwi ako ng matiwasay sa bahay ni Tio Quirino at talagang hangang-hanga sa aking sina Pilisa at Benjo na aking mga kapinsan. Samantalang pinayuhan naman ako ni Tio Maximo. Ilang araw na lamang daw at uuwi na kami sa Santa Catalina. Kung ipagpapatuloy ko ang panliligaw kay Milagring ay siguradong magkakahiwalay kami ng landas at baka matagalan pa ulit bago kami makapagbakasyon sa lugar na yon. Nasa sa akin daw ang diskarte at desisyon kung anong gagawin ko para makapagpursige sa panliligaw ko. Ayaw daw niya akong mahirapan. Alam niyang binata na ako at siya na ang tumayong magulang simula nang mamatay ang mga magulang ko. Kaya suportado niya ako sa lahat ng mga bagay na nanaisin ko. Tumugon ako na may positibong pag-iisip. Nagpasalamat ako sa matagal na panahong paggabay niya sa akin. Alam ko naman na hindi kami magtatagal sa lugar na yon pero magtsatsaga pa rin akong manligaw kay Milagring. Magpapadala ako sa kanya ng mga liham at kung kinakailangan ay bisitahin ko siya at babalik ako para lamang makasama siya. Tuwang-tuwa si Tio Quirino sa kanyang mga narinig. Pinuri niya ako at hinahangaan daw niya ako. Talagang binata na daw ako at may paninindigan sa ngalan ng pag-ibig. Gagawin ko daw ang lahat para lamang masungkit ang puso ng aking nililigawan. Sumabat naman si Tia Belinda. Binobola pa daw ako ng tiyuhin ko. Maghinay-hinay daw ako sa kinasusungkit at baka ang mga bunga ng puno ng sampalok sa harap ng bahay nila ang masungkit ko. Inalok na niya kaming maghapunan at baka daw nagugutom na kami. Saglit na muna kaming tumigil sa pagkwekwentuhan at naghanda na muna ako para sa pagkain ng hapunan. Sa sumunod na araw ay bumisita ako sa bahay ni Milagring at sa pagkakataong yun ay nagpaalam na ako sa kanya sapagkat kinabukasan ay uuwi na kami sa Santa Catalina. Nalungkot siya at kita ko ang lumbay sa kanyang mga mata. Kung kaya't nangako akong madalas na magpapadala sa kanya ng telegrama at gagawa ako ng paraan upang makabisita sa kanilang bahay. Natuwa si Milagring at bumalik ang sigla at pangingislap ng kanyang mga mata. Maghihintay daw siya sa akin at kahit gaano katagal.
Hindi pa niya ako sinasagot pero may espesyal akong bahagi sa kanyang puso. Kaya niyang magtiis para sa akin. Parang tumambol sa kaba at kaligayahan ng puso ko. Nagpasalamat ako at hinalikan ko sa mga kamay si Milagring bago ako nagpaalam sa kanya, pati sa kanyang mga magulang. Noong makapaglakad na ako pauwi sa bahay ay wala na akong nasabat na anumang masamang elemento. Wala na ring naging hadlang sa pagmamahalan namin ni Milagring. Kinaumagahan, inihatid kami ni Tio Quirino sa sakayan at ganoon na lamang ang pasasalamat niya sa pagbisita naming magtiyo sa kanilang tahanan. Nagyakapan kaming tatlo bago kami naghiwalay ng mga landas. Baon ko ang sayang naramdaman sa ilang araw kong pamamalagi sa probinsya ni Tio Quirino. Doon ko rin muling naranasan na magkaroon ng pamilya sa paraan ng pag-aaruga at pagmamalasakit sa akin ng mga kamag-anak namin. Nakabalik kami sa probinsya at nagpatuloy kami ni Tio Maximo sa pagiging manggagamot. Kung ano-ano pang mga kakaibang nilalang ang mga nakaengkwentro at nakalaban namin. Mayroon din kaming nakalabang mga sigbin na nagkukunwaring mga tao upang makapatay. Bukod doon ay may nahuli pa kaming matrukulan. Isang uri ng halimaw na bumubuntis sa isang dalaga at kapag nabuntis ay saka palang bumabalik upang patayin ang dalaga, pati ang sanggol sa sinapupunan nito. Hindi nakaligtas ang matrukulan sa lakas ng init na hatid ng mutya ng kapre at halos nalusaw ang katawan nito. May iba pang nilalang tulad ng batibat na nagbabalat kayong isang magandang babae tuwing umaga at pumapatay sa mga kabinataan sa pamamagitan ng mga panaginip. Hindi kami nagpalinlang sa batibat at nagpapasalamat ako sa kapre sapagkat binigyan niya ako ng proteksyon upang hindi ako matukso sa pang-aakit ng batibat. Marami na ring masasamang elemento ang napatay ng mutya ng kapre. Sa kabila ng proteksyon na ibinigay nito sa akin ay nabigyan din kaming magtiyo ng swerte. May nailigtas kaming mayamang mga ngalakal sa aming lugar at bilang pasasalamat niya sa amin ay binigyan niya kami ng trabaho sa bayan. Sapagkat mayroon pala siyang koneksyon sa mga may kayang negosyante. Dumating ang panahon na medyo umuunlad na sa aming lugar at natanggap kami ng tiyuhin ko na magtrabaho sa panaderya sa bayan. Kahit mayroong kaming trabaho ay nanggagamot pa rin kami ng may sakit sa tuwing wala kaming pasok sa panaderya. Patuloy ang pagpapadala ko ng liham kay Milagring at may mga pagkakataon din na nakakaipon ako ng pera, kung kaya't nakakaalis ako at nakakabisita sa kanilang bahay. Hindi nagtagal at naging magkasintahan kaming dalawa. Isinama ko siya sa aming probinsya at malugod siyang tinanggap ni Tio Maximo sa aming munting tahanan. Medyo naging matagal din ang aming relasyon at nagkaroon din si Milagring ng trabaho, kung kaya't nagtulungan kaming makaipon ng pera para sa aming pagpapakasal. Lumipas ang 1 taon at nagpasya na siyang sumama sa akin sa probinsya at doon ay bumuo kami ng sariling pamilya. Sa kasalukuyan ay mayroon na akong mga apo. Namatay na din si Tio Maximo pero ipinamana ko sa aking mga anak ang karunungan sa panggagamot. Iningatan ko pa rin ang mutya at patuloy akong tinutulungan ng aking kaibigang kapre sa pamamagitan ng pagbulong sa aking diwa. Hindi man kami personal na nagkikita at nagkakausap ay alam kong malaki din ang utang na loob ko sa kanya bilang kaibigan. At habang buhay kong pahahalagahan ang aming pagkakaibigan. At pakakaingatan lahat ng mga aral na natutunan ko buhat sa kanya. Dito ko na po tatapusin ang kwento. Maraming salamat po sa pagpili ninyo ng aking pinadalang kwento sa inyong YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng puong may kapal. Hanggang sa muli.